Nakita niyo na ba kung paano nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa North America? Sandali lang, ito'y hindi simpleng diplomatikong sagutan. Ito ang simula ng isang mas malalim na pagbabago sa global order na direktang makakaapekto sa ating rehiyon dito sa Asia-Pasipiko. Si Trump muling bumalik sa poder, sumusubok na ibalik ang lumang diskarte, military pressure, economic threats at unilateral na mga desisyon. Pero si Presidente Claudia Sheinbaum ng Mexico, tumayo siya ng tuwid. Walang American troops dito sa aking bansa. Isang simpleng pahayag pero puno ng kahulugan. Ito'y hindi lamang tungkol sa Mexico. Ito'y tungkol sa bagong henerasyon ng mga leader na tumututol sa tradisyonal na dominasyon ng mga superpower. Nakikita natin ang pattern mula Venezuela hanggang sa Middle East, mula Africa hanggang dito sa Southeast Asia. Ang mga bansa ay nagsisimula ng magsalita ng kanilang sariling katotohanan. Bakit mahalaga ito sa atin? Dahil ang nangyayari ngayon sa US-Mexico border ay refleksyon ng mas malaking tanong. Hanggang kailan pa ba tayo magpapatakbo sa ilalim ng mga dikta ng malalaking bansa? Ang soberanya ba ay privilege lang ng mayayaman o karapatan ng bawat bansa? Mga kaibigan, ito ang realidad ng ating panahon at kailangan nating maintindihan kung saan tayo dapat tumayo. Tingnan niyo, ang nangyari ay simple pero puno ng layers. Si Trump, sa isang tawag kay Presidente Sheinbaum, direktang nag-alok. Paano namin kayo matutulungan sa drug trafficking? Ipapadala namin ang US military para tumulong. At ang sagot ni Sheinbaum? Hindi, Presidente Trump. Tatlong salita lang. Pero sa likod ng tatlong salitang iyon, may buong kasaysayan ng Latin America na tumatayo at nagsasalita. Isipin niyo ang kahulugan niyan. Ito'y hindi parang casual na tanggian lang ng alok na tulong. Ito'y isang presidente ng isang bansa na nagsasabing ang soberanya ay hindi commodity na pwedeng bentahan o ipahiram. Sinabi mismo ni Sheinbaum, ang soberanya ay hindi binebenta, ang soberanya ay minamahal at dinedefend. At dito nagsisimula ang mas malalim na kwento na kailangan nating pag-usapan. Bakit ba gustong pumasok ng Amerika sa Mexico? Si Trump mismo ay nagsabing ang mga kartel ay running Mexico at sinasabi niya na ang fentanyl crisis sa Amerika ay responsibilidad ng Mexico na ayusin. At oo, totoo na ang fentanyl ay pumapatay ng mahigit 100,000 Amerikano bawat taon mula noong 2021. Ito'y tunay na krisis. Pero ang tanong na hindi pinoframe ng maayos ay ito. Sino ba talaga ang may kasalanan dito? Bakit ang solution ay laging military intervention mula sa Amerika? At bakit ang mga bansang tulad ng Mexico ay palaging nagiging target ng ganitong klaseng pressure? Mga kaibigan, alam niyo ba ang pattern na ito? Mula Vietnam hanggang Iraq, mula Afghanistan hanggang Libya, ang Amerika ay may long history ng pagsasabing tutulungan namin kayo. Pero ang resulta ay chaos, destabilization, at pagkawala ng soberanya ng mga bansang pinasok nila. At ngayon, gusto nilang gawin ito sa Mexico, isang bansang ekonomikong partner nila, isang bansang may mahigit 100 milyon na mamamayan. Hindi ito simpleng security operation. Ito'y precedent na pwedeng magkaroon ng domino effect sa buong Latin America at ultimately sa buong mundo, including dito sa atin. Si Sheinbaum, sa kanyang posisyon, ay alam niya ang history na ito. Nag-designate si Trump ng 6 na Mexican cartels bilang foreign terrorist organizations noong February 2025, isang move na kinondena ng Mexico bilang banta sa kanilang soberanya at potential justification para sa military intervention. Nakikita niyo ba ang proseso? Unang i-label mo ang internal problem ng isang bansa as terrorism, tapos sunod na step ay sabihin mong kailangan ng military response at pagkatapos ay legitimize mo ang iyong pagpasok sa kanilang territory.
Ito ang playbook na ginagamit ng Amerika simula pa noong Cold War, at ito mismo ang sinusubukan nilang gawin ngayon sa Mexico. Pero si Sheinbaum ay hindi pumayag. At importante na maintindihan natin kung bakit ganoon kalaki ang significance ng kanyang pagtanggi. Una, ito'y tugon sa long history ng US intervention sa Latin America. Alam nyo ba na ang US ay may track record ng pag-orchestrate ng coups, ng pagsuporta sa dictators, ng pag-invade ng sovereign nations sa Latin America? Mula sa Guatemala noong 1954, sa Chile noong 1973, hanggang sa Iraq at Afghanistan sa recent decades, ang pattern ay consistent. At ngayon, may bagong henerasyon ng Latin American leaders na nagsasabing, tama na. Si Sheinbaum ay parte ng generation na ito. Kasama niya sa hanay na ito ang mga leader tulad ng dating presidente ng Bolivia, ng Peru, at iba pang progressive leaders sa rehiyon na tumututol sa traditional dominance ng Washington. Pangalawa, ang pagtanggi ni Sheinbaum ay hindi dahil sa takot, kahit sinasabi ni Trump na takot daw siya sa mga kartel. Ito'y dahil sa principled position tungkol sa self-determination at sovereignty. Sinabi mismo ni Sheinbaum, pwede tayong magtrabaho ng magkasama pero kayo sa inyong territory at kami sa amin. Ito'y statement ng equality, hindi superior-subordinate relationship, hindi patron-client relationship, kundi partnership between equals. At ito ang malaking pagbabago sa geopolitics ng hemisphere. Tingnan niyo, ang Amerika ay decades nang nag-operate sa paradigm na sila ang hegemon ng Western Hemisphere. Monroe Doctrine pa lang noong 1823, ang message na ay clear. Latin America ay sphere of influence ng US. At hanggang ngayon, ang assumption na iyan ay nananatili. Pero ang mga bagong leader tulad ni Sheinbaum ay nagsasabing hindi na ito acceptable. Ang mundo ay nagbago. Ang Latin America ay hindi na backyard ng Amerika. At ang soberanya ay universal right, hindi privilege na ibibigay lang ng malalaking bansa. Pangatlo, at ito ang pinaka-critical para sa atin dito sa Asia Pacific. Ang ginagawa ni Sheinbaum ay lumilikha ng president. Kapag tumayo siya at nagsabing hindi sa US military presence, binibigyan niya ng lakas ng loob ang ibang smaller nations na gawin din ang pareho. Naalala niyo ba noong 2016 hanggang 2022, maraming bansa dito sa Southeast Asia ay nag-balance between US at China at ang common denominator ay ang pagtatanggol sa sovereignty? Si Duterte dati, si Mahathir ng Malaysia, at iba pang leaders, lahat sila ay nag-assert ng independence mula sa traditional great power dominance. At ngayon, ang ginagawa ni Sheinbaum sa Mexico ay kapareho ng dynamics na iyon. Kaya nga, bakit ito importante sa atin? Kasi ang nangyayari sa Mexico ngayon ay mirror ng possible scenarios dito sa atin. Isipin niyo, kung ang Amerika ay willing na mag-threaten ng military intervention sa Mexico, isang USMCA partner nila, isang democratic country na may close economic ties sa kanila, ano pa kaya ang gagawin nila sa mga bansang mas malayo sa kanilang sphere of influence? Ang Philippines ay treaty ally ng US, pero alam natin sa history na ang alliances ay hindi guarantee ng respect sa sovereignty. Nakita na natin noong American colonial period, nakita natin sa Cold War years, at nakita natin sa War on Terror. Ang pattern ay consistent. Kapag ang national interest ng US ay nag-clash sa sovereignty ng ibang bansa, ang tendency ng Washington ay i-prioritize ang sarili nilang interest. At dito papasok ang mas malaking tanong. Sa emerging multipolar world, saan tayo dapat tumayo? Ang Mexico ay nag-demonstrate ng isang path. Pakikipag-cooperate sa US sa mga legitimate concerns tulad ng drug trafficking at immigration, pero hindi mag-sacrifice ng fundamental sovereignty. Nag-extradite ang Mexico ng dozens ng cartel leaders sa US noong 2025 at nag-reinforce ng border cooperation, pero ang boundaries ay clear. Walang foreign troops sa kanilang territory.
Ito'y model ng pragmatic nationalism, hindi isolationism, hindi anti-Americanism, kundi assertion ng equal partnership. Para sa atin dito sa Pilipinas, may parallel lessons tayo. We have our Enhanced Defense Cooperation Agreement with the US, we have joint military exercises, we have security cooperation. Pero ang tanong ay, hanggang saan ang cooperation bago ito naging subordination? Hanggang saan ang partnership bago ito naging dependence? At sino ang magde-decide ng mga boundaries na iyon? Dapat ang sagot ay tayo mismo, hindi ang Washington at hindi rin ang Beijing. Ang soberanya ay tungkol sa ability ng isang bansa na mag-decide for itself, based sa national interest nito, hindi based sa pressure mula sa external powers. Tingnan nyo rin ang economic dimension nito. Si Trump ay gumamit ng tariffs bilang leverage, nag-amenasa siya ng 25% tariffs sa Mexico at Canada dahil sa drug trafficking at immigration issues. Ito'y economic coercion na ginagamit para sa political at security objectives. At ang pattern na ito ay hindi unique sa US-Mexico relations. Nakita na natin ito sa trade wars between US at China. Nakita natin sa sanctions against Russia, Iran, Venezuela. Ang economic tools ay ginagamit as weapons ng statecraft. At ang lesson para sa smaller nations ay clear. Kailangan nating diversify ng economic partnerships para hindi tayo maging vulnerable sa pressure mula sa isang source. Ang Mexico ay may advantage dahil member sila ng USMCA, pero kahit ganoon, vulnerable pa rin sila sa economic pressure. Paano pa kaya ang atin? Ang Philippines ay heavily dependent pa rin sa US market para sa remittances, trade, at investments. Pero kailangan nating magsimulang mag-think long-term tungkol sa economic resilience at diversification. Hindi ito tungkol sa pagiging anti-US, kundi tungkol sa prudent management ng national interests. At may isa pang layer dito na kailangan nating pag-usapan, ang morality ng intervention. Si Trump at ang kanyang administrasyon ay nag-frame ng drug war as moral imperative. Sinasabi nila na ang fentanyl ay killing Americans, kaya moral obligation nila na gawin ang lahat para i-stop ito. Pero ang tanong ay, does moral concern justify violation ng sovereignty? Does the end justify the means? Historically, ang mga great powers ay laging nag-invoke ng moral justifications para sa interventions, saving people from tyranny, spreading democracy, fighting terrorism. Pero ang reality ay mas complex. Ang interventions ay often ay nagre-resulta ng mas malaking suffering, mas malaking instability, mas malaking violation ng human rights. Si Sheinbaum, sa kanyang position, ay nag-remind sa US na ang security concerns ay legitimate, pero ang soberanya ay hindi negotiable. Sinabi niya kay Trump na ang organized crime ay hindi dapat i-equate sa terrorism at ang Mexico ay tumatanggi sa anumang action na equivalent sa intervention. Ito'y important distinction. Kapag i-label mo ang domestic problem as terrorism, binubuksan mo ang Pandora's box ng extraordinary measures, including military intervention, suspension ng civil liberties, at militarization ng law enforcement. Ang Mexico ay may legitimate concern na ang US intervention ay hindi lang solusyon kundi potential source pa ng bigger problems. Mga kaibigan, ang bottom line ay ito. Ang confrontation between Trump at Sheinbaum ay hindi isolated incident. Ito'y manifestation ng broader struggle sa international system. Ang struggle between traditional great power dominance at emerging multipolarity, between hierarchical relationships at partnerships of equals, between intervention at respect for sovereignty. At ang outcome ng struggle na ito ay magdi-define ng shape ng world order sa coming decades. Para sa atin dito sa Pilipinas at para sa ibang smaller nations sa Asia Pacific at sa buong mundo, ang mensahe ay clear. Ang soberanya ay hindi gift na ibibigay ng malalaking bansa.
Ito'y right na kailangan nating i-assert at defend. Hindi ito madali kasi ang smaller nations ay may limitations sa power at resources. Pero ang strength ay hindi lang nanggagaling sa military might o economic size. Ang strength ay nanggagaling din sa moral clarity, sa unity ng population, at sa solidarity with other nations na nag-share ng same values at interests. Ang ginawa ni Sheinbaum, ang kanyang clear at firm na no kay Trump, ay example ng principled leadership. Hindi siya nag-compromise ng fundamental national interest kahit under tremendous pressure. Hindi siya nag-sacrifice ng long-term sovereignty para sa short-term accommodation. At ang lesson na iyan ay applicable sa lahat ng nations na facing similar pressures from great powers. Kaya nga, ang tanong sa atin ngayon ay, kapag dumating ang oras, kapag tayo ay nasa katulad na situation, may lakas ba tayong loob na gumawa ng same decision? May clarity ba tayo sa ating national interests? At may political will ba tayo na i-defend ang sovereignty natin kahit mahirap? Ito ang mga tanong na hindi madaling sagutin, pero kailangan nating harapin. Kasi ang mundo ay nagbabago at ang changes na ito ay pabilis ng pabilis. Ang multipolar world order ay hindi na distant future, ito'y present reality. At sa reality na ito, ang small at medium powers ay may mas malaking agency, pero kasama niyan ay mas malaking responsibility. We can no longer afford na maging passive observers o mere followers. Kailangan nating maging active participants sa shaping ng international order na mag-reflect ng ating values at interests. At ang first step sa participation na iyan ay ang clear understanding ng kung ano ang ating soberanya at kung paano natin ito i-defend. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Ang laban para sa soberanya ay laban na hindi natatapos. At ito'y laban na kailangan nating labanan ng sama-sama.